Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Nandito po ako para mag-share na naman ng salita ng Diyos. Pero syempre po tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito, una sa pag-gising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon, Lord, na magagawa namin ang lahat, lalong-lalo na po ang gawain ito, ang magbasa, makinig, mag-aral po ng iyong salita. Muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan. Pakalinisin mo po kami upang karapat-dapat kaming, Lord, na tumanggap ng iyong mga makapangyarihang salita. Buksan mo po yung aming puso't isipan para ang lahat ng iyong mga salitang aming madidinig ay tunay na magmanifest po sa aming mga buhay. Turuan mo rin po ako, gabayan, samahan, Lord, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita. Lord, maraming salamat dahil we believe na narito ka sa aming kalagitnaan, kasama ka po namin. In Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan naming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. Hingi lang din ako ng pasensya mga kapatid kung medyo uubuhin po ako dahil may konting ubo. Konti lang naman po. So, ang aking isi-share sa inyo mga kapatid ay dito sa Salmo o Psalm chapter 19. Pero bago po ako mag-start, aniyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Ulitin ko lang mga kapatid, ang aking isi-share po ay dito sa Psalms chapter 19 verse 7 po hanggang 11. Mag-focus po tayo, makinig po tayong mabuti. At ito po ang sabi sa verse 7 hanggang 11. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. 8. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. 9. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito'y higit, sabi sa verse 10, ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa sa pulot pukyutan. At verse 11, ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinusunod. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Napakaganda mga kapatid. It's about kautusan ng ating Panginoon. Wala ito talagang kamalian. Puro ito, tama ito. Nagbibigay ito, sabi rito, ng bagong kalakasan ang mga turo ng Panginoon. At mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang nalalaman o walang kaalaman, sabi sa verse 10.
Ang lahat ng karunungan ay galing sa Diyos. Kung hihingi tayo ng karunungan, malalaman natin ang lahat ng mga bagay. Matututunan natin ito ng madali at malalaman natin ang tama at mali. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama. Sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan natin. Diba? Kung nagugulumihanan tayo, medyo napakaraming iniisip. Sabihin na natin, maraming problema, maraming pinagdadaanan. Magbasa po tayo ng Bible. Kakausapin tayo ng Diyos. Liliwanagan niya yung ating puso at isipan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay napakadalisay o nagpapadalisay ng puso. Mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Lahat ng utos ng Diyos. Makatarungan, matuwid. At sabi nga, nagpapadalisay, nagpapalinis ito ng puso. Siyempre, tatanggalin nito yung mga masama nating iniisip, balak, mga gagawin, o kung meron man tampo dyan, galit, kayabangan. Sa salita ng Diyos, lilinisin niya tayo at ang ating puso at isipan. Verse 10, ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot o kuyutan. Kumbaga, napakaganda ng salita ng Diyos at napakasarap nitong basahin. Mga kapatid, talagang lalakas tayo kung may pinagdadaanan tayo. Kung pangahawakan natin ito at isasabuhay ang salita ng Diyos, magiging maayos ang lahat. Lalakas tayo, magiging matatag tayo, at magiging maayos ang ating buhay, ang ating puso at isipan. At lastly, verse 11 na binasa ko na rin kanina, ang inyong mga utos, Panginoon, ay nagbibigay babala sa akin na inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag ito'y sinunod. Totoo po yan. Kung susundin natin ang buong puso't kaluluwa at kalakasan ng salita ng Diyos, ang kanyang pinag-uutos, meron po talagang gantimpala. Kung tatanungin niyo ako, ano po kaya yun, Bro Oji? Bakit hindi natin subukan basahin, pag-aralan, isa puso, isa buhay, gamitin ang salita ng Diyos at ibibigay ng Diyos kung ano ang nararapat sa iyo, sa atin na gantimpala. Malalaman po natin yan kung patuloy tayong susunod sa salita ng ating Diyos. Malaking talagang sabihin na natin, mga kapatid, na napakahalaga ng salita ng ating Diyos sa ating buhay, na dapat talaga natin itong pinapag-aralan, binabasa every day and night. Tapos isinasabuhay natin ito at isinishare natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapitbahay, kaibigan, sa lahat ng tao. Huwag po tayong pipili na kung kanino natin isishare yung salita ng Diyos. Ano po? Kasi lahat tayo kailangan natin ang salita ng ating Diyos. Ito'y para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, na dapat natin malaman yung mga kautusan ng Diyos, yung mga kanyang himala, mga kamanghamanghang ginawa. Dapat natin itong malaman. At dapat natin malaman ang plano ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda, mga kapatid, ng plano ng ating Diyos. Alamin po natin ito. Napakaraming plano ng ating Diyos sa atin. Saan natin malalaman? Siyempre sa kanyang salita. Paano tayo magtatagumpay? Nasa kanyang salita. Paano tayo magkakaroon ng karunungan? Nasa kanyang salita din. Paano magiging maayos ang buhay natin? Paano tayo magtatagumpay? Nasa salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng connection, ng maayos, maganda at tamang connection sa Diyos? Siyempre sa pamamagitan ng kanyang salita, kautusan, at sa pamamagitan ng pagsunod nito, pagtupad nito, at pagsasabuhay nito. Paano natin siya lubusang makikilala? Nasa salita niya. Paano natin malalaman ang tunay na ginawa ng Panginoon para sa ating mga buhay?
para sa lahat ng tao sa pamamagitan din ng kanyang salita. Makinig, mag-aral, magbasa ng kanyang salita, mga kapatid. Matututunan natin ang lahat. At pagka ito'y nalaman natin at hihingi tayo lahat, gabay, proteksyon, karunungan, kaalaman, wisdom, lahat na hingin natin. Pati pagpapala, kalakasan, kagalingan, pwede natin lahat yan hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas. Alamin natin ito, kilalanin natin ito, dahil napakahalaga. Ulitin ko lang mga kapatid, napakahalaga ng salita ng ating Diyos. Lalo-lalo na nga yung kanyang mga kautusan. Napakaraming binanggit dito, di ba mga kapatid? Talagang nagbibigay ng kadalisayan, kalinisan ng ating puso. Kasi mawawala lahat eh. Yung sama ng loob, di ba yung nabanggit ko kanina, yung galit, yung tampo, yung kayabangan, di ba? Lahat yan mawawala pag binasa natin at sinabuhay ang salita ng ating Diyos. Kung meron man din tayong mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, na may pinagdadaanan, sharean po natin ang salita ng Diyos. Tapos ipag-pray natin siya. Naniniwala ako, nagiginhawa yung kanyang pakiramdam, lilinis yung kanyang puso, at magiging matatag siya. At sigurado, aasa din siya sa Diyos na kagaya natin na walang inaasahan, kundi ang ating Diyos. Diyos nating buhay na makapangyarihan, mapagmahal, mapagpala, mapagpatawad ang ating Diyos, mga kapatid. Kilalanin natin siya. Ulitin ko lang, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral at pakikinig ng salita ng ating Diyos. Maraming salamat. maraming salamat po sa salita ng ating Diyos na ating narinig at napag-aralan ngayong umagang ito. Mga kapatid, si Lord po ang may gusto nito, na magbasa tayo ng kanyang salita. Si Lord ang may gusto na kilalanin natin siya. Si Lord ang may gusto na sundin natin ang kanyang mga kautusan. At sigurado, sabi nga, may reward tayong lahat kung susundin natin ito ng buong puso at kaluluwa. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din mga kapatid sa pakikinig nyo. I believe, hindi lang kayo nakikinig, talagang ito'y isinasa buhay nyo, isinasa puso nyo, at ito'y inyong rin sinishare sa iba. Salamat muli sa salita ng ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. Tayo po ay muling mananalangin, pasasalamatan natin ang ating Diyos sa kanyang mga sinabi na naman ngayong umaga ito. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Maraming salamat sa iyong salita na aming nadinig na naman at napag-aralan ngayong umaga. Salamat din dahil I believe na sinamahan mo po kami, ginabayan mo po kami. Salamat po sa katuruan, salamat po sa kaalaman, salamat po sa karunungan dahil yan po ay ipagkakaloob mo sa amin. In Jesus' name, salamat sa lahat, Lord God. Salamat, I pray na ang iyong mga salita ay talagang dalhin namin everyday, saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin, Lord. Ito'y aming sandata. Salamat po sa iyong salita, Lord, dahil meron na naman kaming pag-asa. May katagumpayan na naman kami sa aming buhay. May kapayapaan na naman kami, Lord God, dahil po sa iyong salita. Maraming salamat po. At pinagpapasalamat ko po, Lord God, sa reward na ipagkakaloob mo sa amin. Sa mga taong sumusunod sa iyo, tumutupad sa iyong salita at kautusan. Salamat po for all the blessings. Dahil ang paggising pa lang namin sa umaga ay napakaganda at napakalaking biyaya na sa aming mga tao. Lalo na, Lord, sa pagkain na nagbibigay kalakasan sa amin, tubig, Lord God. Salamat po sa kaligtasan, kalakasan ng aming mga katawan, Lord God. Salamat sa lahat. Dahil sa inyo po galing ang lahat, Lord. Sa inyo po galing ang lahat. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, Lord,
sa inyong pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, Lord, sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos dahil naniniwala ako, mga kapatid, narinig ng Diyos ang ating panalangin. At I pray na lahat kayo talagang nanalangin at nagtiwala sa Diyos. At tanggapin nyo na ang inyong mga pinanalangin dahil ito ipagkakaloob niya sa inyo. In Jesus' name. Salamat po muli, mga kapatid, at God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat.